Hindi lang mga kontraktor ang nagisa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, maging ang mga taga-Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Naungkat sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na may mga butas sa panuntunan ng Philippine Contractors Accreditation Board sa pag-aaproba at paggawad ng lisensya sa mga kontratista ng gobyerno. Pinagtaka kasi ni Senate Minority Leader Tito Soto kung paano naaprobahan ang lisensya ng Elite Construction, Alpha and Omega, St. Matthew, St. Timothy at St. Gerard Construction. Katakatakaan niya kung nakapag-comply sila sa requirement kaugnay ng pagkakaroon ng mga sariling equipment para magsagawa ng mga construction projects ng pamahalaan. Nabatid na iisa lang ang address ng mga nasabing kumpanya. Ang office, iisa lang ang building nila. Hindi kaya pare-pare yung equipment lang ang pinakita at sinabi sa inyo? Your Honor, they are asked to submit certificates of registration for each unit of equipment. And Certification, but you do not inspect? You mean, Your Honor, the actual Physically, yes. units? No, Your Honor. You do not? Ito isa sa mga nakikita natin nagiging problema natin dito. Ayon kay Soto, maaring may paglabag na sa batas sa mga kontratista na hindi sumunod sa itinatakda ng batas kaugnay ng pagdideklara nila ng kanilang mga construction equipment. Depensa naman ang opisyal ng PICAB, nag-ooperate sila ng may presumption of regularity para sa mga nag-a-apply ng lisensya para maging kontratista ng gobyerno. Your Honor, we operate on the presumption of regularity. We have a checklist of documents that they have to submit via an online portal, and these are evaluated for actually their style and substance. And if the papers and the documents are found to be regular, then there is a recommendation for the approval of your license. Kwestiyon din ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang komposisyon ng mga opisyal ng PICAB. Maging ang kinakaaniban nitong Construction Industry Authority of the Philippines na attached agency ng Department of Trade and Industry. Napag-alaman ni Villanueva na pawang mga kontratista din ng gobyerno ang mga opisyal ng PICAB at ng SIAP. All of the members of the board of PICAB and the other boards in SIAP are all contractors. And there's no conflict of interest, you think, among your officials? And there's nothing we can do to stop the three of you, the powerful three in PICAB? Your Honor, if I may speak for myself, we do not have any government projects, Your Honor. We used to have, but not anymore. Ayon pa kay Soto, sa ilalim ng PICAB law, dapat ay may isa lang din sa Commission on Appointments ang mga board members nito. Kailangan din anyang maiayos ang mandato ng 60-year-old ng batas. We would be able to come up with a law or an amendment to 4566 so that we may streamline these issuances of licenses and the like as far as contractors are concerned. Ang PICAB law o ang Republic Act No. 4566 ay napanday pa noong 1965 at nagkaroon ng amyenda noong 1980 sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 1746. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.